Mga ka-defense, magandang araw. May tahimik pero napakahalagang development na naganap sa Manila. Kamakailan lamang isinagawa ang flight tests ng isa sa dalawang bagong 412 EPX helicopters matapos ang final assembly nito sa Manila Airport's General Aviation Area. At ang dalawang ito ay unang batch pa lang mula sa kabuuang 8 helicopter na in-order sa ilalim ng Combat Utility Helicopter Phase 5 Acquisition Project ng PAF. Huminga muna tayo sandali, dahil ang ibig sabihin nito, tuloy-tuloy na ang modernization. Para sa mga hindi pa masyadong familiar, ang Bell 412 EPX ay isang advanced variant ng well-known 412 series. Ito ay produkto ng partnership ng Bell Textron at Subaru Corporation. Ang EPX variant ay may mas mataas na maximum take-off weight, mas malakas na transmission system, at reinforced structural components. Sa madaling salita, mas kaya nitong magbuhat, mas kaya nitong mag-operate sa matitinding kondisyon, at mas handa ito para sa combat support missions. Ngayon, bakit mahalaga ang flight testing? Simple lang, kahit dumating na ang helicopter mula sa manufacturer, kailangan pa rin itong i-final assemble at i-test locally bago tuluyang tanggapin ng end user. Sa kasong ito, ang Philippine Air Force. Ang flight test ay hindi lang simpleng paglipad. Dito tinetest ang engine performance, avionics systems, stability at iba't ibang flight envelope, communications equipment, at integration ng mission-specific modifications. Kapag maayos ang lahat, saka pa lang ito officially tatanggapin at ide-deploy. Ang dalawang units na ito ang unang batch mula sa kabuuang 8 helicopters na in-order sa ilalim ng Additional Utility Helicopters Program na mas kilala ngayon bilang Combat Utility Helicopter Phase 5. At kung matatandaan ninyo, matagal nang gumagamit ang PAF ng Bell 412 variants, kaya may existing experience na ang ating mga piloto at maintenance crews sa platform na ito. Pero ang EPX ay ibang level, mas heavy-duty, mas modernized, mas future-ready. Ngayon, ano ba ang magiging role nito? Ang Bell 412 EPX ay isang multi-role combat utility helicopter. Pwede ito sa troop transport, medical evacuation, disaster response, humanitarian assistance, resupply missions, at kung kinakailangan, tactical insertion operations. Sa isang bansa tulad ng Pilipinas na binubuo ng mahigit 7,000 islands, napakahalaga ng rotary wing mobility. Kapag may bagyo, kapag may lindol, kapag may military deployment sa malalayong lugar, helicopters ang unang dumarating. At sa bawat bagong unit na nadadagdag sa fleet, mas lumalawak ang operational reach ng Philippine Air Force. Ngayon, isipin natin sandali. 8 bagong helicopters, mas mataas na lift capacity, mas matibay na airframe, mas ma-reliable na transmission system. Ibig sabihin nito, mas kaya nilang magdala ng mas mabibigat na equipment, mas maraming personnel, at mas matagal na operasyon kung kinakailangan. At hindi lang ito para sa combat. Malaki ang papel nito sa disaster response. Sa tuwing may kalamidad, ang Air Force ang isa sa pinakaunang tumutugon. At sa modern helicopter na tulad nito, mas mabilis ang evacuation, mas efficient ang supply drops, at mas ligtas ang operasyon. Ngayon, strategic angle naman tayo. Ang pagdating ng Bell 412 EPX bilang Phase 5 ng Combat Utility Helicopter Program ay indikasyon na hindi lang fighter jets ang priority, hindi lang naval assets, kundi pati air mobility. At sa totoo lang, ang mobility ang backbone ng anumang military force. Kahit gaano kaganda ang kagamitan mo, kung hindi mo ito madadala sa tamang lugar sa tamang oras, limitado ang epekto. Ang tanong na yon, kailan darating ang susunod na batch at paano ito makakaapekto sa overall readiness posture ng Philippine Air Force? Kung tuloy-tuloy ang deliveries at smooth ang integration process, maaaring makita natin ang full operational capability ng 8 units sa loob ng mga susunod na taon. At kapag nangyari yon, malaking boost ito sa tactical airlift at utility operations ng bansa. Mga ka-defense, ito ang klase ng development na minsan tahimik pero malaki ang epekto. Walang dramatic airshow reveal,
Walang malaking press event, pero sa General Aviation Area ng Manila, may helicopter na umiikot sa himpapawid bilang simbolo ng patuloy na modernization. At sa bawat paglipad nito, may mensahe. Natuloy ang paghanda, natuloy ang pag-upgrade, natuloy ang pag-invest sa kakayahan ng ating sandatalang lakas. Kung gusto ninyo ng mas marami pang updates tungkol sa Philippine Air Force modernization, defense acquisitions, at regional military developments, make sure to like this video, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa susunod nating update. Comment down below, ano ang masasabi ninyo sa pagdating ng Bell 412 EPX? Sa tingin ninyo ba sapat ang 8 units o kailangan pa ng mas marami? This is Philippine News. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.